200 kilometers na may 4,000 meters elevation gain, ito na ata ang isa sa mga pinakamahirap na ODAX 200 routes sa Pilipinas. Sa hirap niya, kailangan pa natin mag-apply para lang makarehistro. Ito ang ODAX Antipolo. Tanong mo siguro, bakit may qualifications para sumali sa ODAX 200 kilometers na ito? Gaano nga ba ito kahirap? Sa video na ito, tatalakayin natin ang ruta ng ODAX Antipolo, ang mga kailangan natin malaman sa kahabaan nito, at makikita natin lahat ang mga malalaking ahon na nagpapahirap nito. Pero bago tayo makasali sa ODAX Antipolo, kailangan natin magpasa sa ODAX Philippines ng listahan ng mga natapos nating ODAX rides. Kung maabot natin ang mga qualifications na ito, papayagan tayo ng ODAX PH na magrehistro para sa ODAX Antipolo. 201 kilometro ang kabuang distansya ng ODAX Antipolo mula Antipolo City, Rizal hanggang Real, Quezon at pabalik sa Antipolo City, at halos 4,000 meters ang elevation gain dahil daraan ito sa buong kahabaan ng Marilake. Tatawirin ang mga bundok ng Sierra Madre hanggang sa makarating sa Dagat Pasipiko. Sa ganitong klaseng ruta, ito ang una nating dapat isipin. Siguraduhin na maganda ang brakes ng mga bisikleta natin dahil maraming mahahabang lusong dito, lalo na pababa sa Infanta at Real, Quezon. Marami ring lugar sa rutang ito ang walang cellphone signal. Kaya pro tip ko rito, mag-download tayong lahat ng Google Offline Maps para alam natin kung nasan tayo habang nagbabike. Tanong ko rin sa inyo na pwede nyo sagutin sa dulo na lang ng video na ito. Anong gear ratios o chainring at cog setup ang gagamitin nyo sa ganitong klaseng ruta? Abangan nyo rin yung sagot ko rito mamaya. 5 ang checkpoint na kailangan daanan, 3 kilalang checkpoint at 2 sikretong checkpoint. Unahin natin mga kilalang checkpoint. Una sa Wind Hills Marquez Restaurant malapit sa sikat na Jariel's Peak Infanta. Pangalawa sa turnaround point sa bayan ng Real, Quezon. At pangatlo sa Wind Hills Marquez Restaurant ulit kapag pabalik na. Pero may 2 secret checkpoint kung saan kailangan kumuha ng wristband para mabilang na finisher. Ang unang secret checkpoint nasa gitna ng checkpoint 2 at checkpoint 3 o kilometer 100 at kilometer 140. At ang pangalawang secret checkpoint nasa gitna ng checkpoint 3 at ng finish sa Boso Boso Hotel o kaya sa gitna ng kilometer 140 at 200. At gaya ng ibang ODAX 200 para mabilang tayo na finisher, kailangan natin matapos ang ruta sa loob ng 13.5 oras. Kung kasali ka sa ODAX Antipolo 120 km popular, dito rin ang daan. Pero ang turnaround point nyo sa Wind Hills Marquez Restaurant malapit sa Jariel's Peak at may isang secret checkpoint na kailangan daanan pabalik sa Boso Boso Hotel. Dahil mas maikli ang popular, 8 hours and 24 minutes ang cut-off time dito. Dahil dito sa Marilake ang ruta, asahan na magmimistulang walang katapusang ahon. Maraming ahon dun, di ako makapidal, pedal, wala ako lakas, maraming ahon dun. Para matalakay ang mga ahon dito, gagamitin natin ang kaukulang Strava segments hanggat meron para matignan natin ang mismong climb profiles dito. Kung walang Strava segment yung ahon, papakita ko ang climb profile gamit ang mapping tool ng Garmin Connect at Garmin Climb Pro. Sa ganitong paraan, 11 ang lumalabas na major climbs at may isang pamatay talaga sa gitna ng buong ruta. Kaya samahan nyo akong baybayin ang Marilake at isa-isahin natin ang mga malulupit na ahon ng ODAX Antipolo. Nagsisimula ang ODAX Antipolo sa isa sa mga pinakakilalang destinasyon ng mga siklista sa Rizal, ang Boso Boso Hotel and Resort sa Antipolo City. Alas 5 ng umaga ang schedule ng ODAX at 2 kilometrong lusong pababa sa sikat na Mang Vix, Bulaluhan magsisimula ang araw natin. Madilim pa sa oras na ito, pero ito ang itsura niya kung may araw. Malapad pero pakurbada ang daan, kaya magbaon pa rin ng ilaw at mag-ingat para makaiwas sa disgrasya. Patag pagdating sa baba, pero sa kilometer 5 may maikli pero makunat na ahon. Hindi siya major climb kaya climb 0.5 pa lang siya. Ito ang Marcos Highway climb na Strava segment. 800 meters ang haba, 84 meters ang elevation gain at 9% ang average gradient. Pagkatapos nito, medyo rolling ang terrain hanggang sa kilometer 8 na magsisimula ang full radar climb Strava segment. 6.18 kilometers ang haba, 369 meters ang elevation gain at 5% ang average gradient.
Pero umabot ito sa 9 to 10% sa gitna ng cottage gardens at masungi entrance. Pagkaakyat ng radar, may lusong na pababa sa Santa Ines at sa kilometer 17 ang susunod na ahon. Ito ang Santa Ines to Sierra Madre Hotel. 6 kilometers ang haba, 328 meters ang elevation gain at 3.6% ang average gradient. Pero may ibang punto na 10 to 15% ang gradient, lalo na pagdating sa taas. Pagkarating sa tuktok ng ahon dito, marami namang mga restaurants, resorts at mga tindahan kung kailangan nyo ng pagkain o tubig. Susunod din dito ang lusong pababa sa Barangay Sampaloc, Tanay na mas malaking bayan na may palengke at 7-Eleven. Salvation. Mula Sampaloc, Tanay, may Strava segment na hanggang Jariel's Peak na 30 kilometers ang haba. Pero ang unang 20 kilometers nito, rolling terrain na may isang medyo malaking ahon sa kilometer 38 ng ruta o sa boundary na ng probinsya ng Rizal at Laguna. Ito ang pangatlong major climb, 3.13 kilometers ang haba, 124 meters ang elevation gain at 4% ang average gradient. May kailangan lang din ingatan na rough road section at gumuhong kalahati ng daan sa kilometer 51.9. Dito na rin banda mas gumaganda ang mga tanawin. Pero kung ganong kaganda yung mga tanawin, ganun din kagrabe ang mga ahon. Ang pang-apat na major climb, ang Strava segment ng pangalan, Going Up Jariel's Peak. Sa kilometer 48.5 siya ng ruta mahahanap. 10.4 kilometers ang haba, 442 meters ang elevation gain, at 3.7% ang average gradient. Pero may ilang punto na 10 to 13% ang gradient. Dito nyo na rin tatawarin ang arko ng Infanta Quezon sa kilometer 56 ng ruta. 4 na kilometro mula sa arko ng Infanta, makakarating na sa kilometer 60 ang unang checkpoint sa Wind Hills Marquez Restaurant. Lagpas lang ito konti ng mas sikat na Jariel's Peak. Dito na magpapatatak ng brevet card at pwedeng mag-refuel. Kung kasali kayo sa Popular, dito na kayo iikot at babalik na sa Boso Boso Hotel. Pero kung kasali ka sa 200 kilometers, diretso pa tayo. Susundan ito ng maikling lusong bago ang panglimang ahon. Ang panglimang ahon, ang Victory Peak. Wala itong Strava segment pero sa tuktok nito may campsite na ang pangalan ay Victory Peak. Magsisimula ito sa kilometer 67, 3.47 kilometers ang haba, 218 meters ang elevation gain at 6.2% ang average gradient pero may ibang punto na umaabot ng lagpas 12%. Pagkaahon natin sa Victory Peak, susunod na rito ang pinakadelikadong segment ng ruta, ang lusong pababa sa Infanta Junction. Magsisimula ito sa kilometer 70 at agarang roller coaster ang bagsak dahil sa tarik niya. Susundan ito ng halos 23 kilometers sa lusong na pasikot-sikot pa. May babala nga sa Odax Antipolo Q sheet na sa kilometer 76.5 may matarik na lusong na dapat ingatan talaga. Maraming kurbadang walang harang kaya dapat timplado ang braking natin dito. Kung hindi, baka dumiretso lang pababa ng bundok at ayaw natin mangyari yon. May mga siko rin na mabuhangin at baka dumulas tayo rito. Marami ring mga cat eye reflector sa gitna ng kalye na mataas at baka mapatilapon din tayo kaya manatili na lang sa lanes natin. Tandaan na hindi karera ang Odax. It's not a race. Not a race. Not a race. At hindi kailangan madali ng mga lusong, lalo na sa ganitong kahaba, delikadong daan. Pagkatapos ng mga isa o isa't kalahating oras, depende sa bilis nyo, makakarating na sa kilometer 93.5 sa Infanta Junction. At mula rito, kanan na papunta sa sunod na checkpoint sa bayan ng Real, Quezon. Lagpas na ng bayan ng Real, madaraanan natin ang Kinanliman Bridge at kasunod na nito ang checkpoint 2 sa kilometer 100. Hanapin lang ang dilaw na waiting shed katabi ng Aqualeo Water Station sa kanan. Pagkatapos tataka ng brevet card, ikot na para bumalik sa Antipolo. Ang mabuti, pagkaikot, daraanan natin ulit ang bayan ng Real na may maraming tindahan, may palengke, at higit sa lahat, 7-Eleven. Salvation. Napansin nyo sa lusong pababa sa Infanta Junction, halos walang tindahan o restaurant kaya mahalaga na makabao na ng pagkain at inumin dito sa bayan ng Real. Dahil yung nilusong natin kanina, aahunin na natin. Oo, yung buong 23 kilometers na yon,
kailangan balikan para matapos ang Odax at makauwi. At ito na, ang pinakamalupit, kilometer 107.6, ang pang-anim na ahon, ang pag-akyat mula Infanta Junction pabalik sa Victory Peak. Sa kabuuang 23 kilometers ng ahon na ito, halos 1,000 meters ang total elevation gain. Mahaba ito, kaya hihimayin natin ang climb profile nito. Dito nyo na rin masusulit yung mahabang pahinga ng lusong kanina at yung pagbabao ng tubig at pagkain sa real. Mahaba talaga yung ahon na ito at inulit ko, halos walang tindahan dito. Kung kailangan yung tumigil para sa pagkain at inumin, may dalawang malaki-laking restaurant pa rin naman. Ito ang Lola Haven sa kilometer 123.5 malapit sa Pinlock Waterfalls at ang Agape Food House sa kilometer 127.5. Nasa gitna nga ng mga pinakamatarik na daan ang mga tigil na ito. Sakto para makapahinga, pero maging masinop sa mga tigil dito dahil baka lang maubusan ka ng mabibili dahil sa dami ng kasali sa Odax at ng iba pang turistang pupunta rito. Huwag magpaloko sa average gradient din na 3.3% ng buong 23 kilometers na ahon nito dahil kung hahatiin ito, maraming daraanan na 9% pataas ang gradient at may mga lugar pang lalagpas sa 12%. Magiging pinakamasakit ang kilometer 121 to 124 na halos tuloy-tuloy na 12% pataas ang gradients. Magiging masakit din ang kilometer 127 hanggang 130 na parang hagdanan ng climb profile. 9 to 20% na ahon na susundan ng konting pahinga hanggang sa makarating sa tuktok ng buong ahon sa kilometer 130.9 o sa Victory Peak. Sakto talaga yung pangalan ng lugar na to. Pagkarating mo rito, parang nagtagumpay ka na talaga. At ang premyo mo rito, 3 kilometrong lusong bago ng sunod na ahon paakyat sa Jariels. Pagkatapos natin umahon mula Real, sisiw na lang dapat to. Sa kilometer 134.7, 7.6 kilometers ang haba na may 204 meters elevation gain at 2.1% ang average gradient. May singit nga lang na 10% gradient sa simula nito at nasa tuktok na nito ang sunod na checkpoint. Sa kilometer 140, ang checkpoint 3 sa Wind Hills Marquez Restaurant malapit sa Jariels Peak. Magpapatatak ulit ng brevet card dito. Huwag din natin kalimutan na pagkarating dito, nakuha na dapat natin ang isang wristband mula sa unang secret checkpoint. At tandaan na may isa pang secret checkpoint na daraanan bago makarating sa finish line sa Boso-Boso. Mula checkpoint 3, halos 30 kilometers na muli bago makarating sa Sampaloc, Tanay. Pero bago rito, may ahon pa. Ito ang pangwalong major climb ng araw na ito. Ang Makaira climb na Strava segment sa kilometer 163.5. 2.3 kilometers ang haba, 111 meters ang elevation gain, at may 4.8% average gradient. Pagkaahon mo rito, konti na lang nasa barangay Sampaloc, Tanay ka na. Dito marami na ulit tindahan para makabaon ng pagkain at inumin, lalo't nang may sagradong 7-Eleven din. Ang sunod na malaking ahon mula sa Sampaloc, paakyat na ng Sierra Madre Hotel. Ito na ang pang-siyam na major climb. Nagsisimula siya sa kilometer 171.5, intersection ng Sampaloc-Tanay Road. 6.6 kilometers ang haba, 304 meters ang elevation gain, at may 3.6% average gradient. Medyo banayad na siya kumpara sa mga inahon natin sa araw na ito. Pero dahil sa pagod, mararamdaman talaga natin ang kalbaryo rito. Buti na lang pagdating sa tuktok, marami ring ulit mga tindahan at restaurants. Lulusong na pababa sa Santa Ines bago makarating sa pang-10 malaking ahon ng Odax Antipolo sa kilometer 184. Ito ang Strava segment na Palo Alto East Drive climb paakyat na muli sa radar. 2.4 kilometers ang haba, 113 meters ang elevation gain at 4.7% ang average gradient. At pagkarating sa tuktok sa radar, masasabi ko na home stretch na ito dahil mahaba-haba ang lusong pababa na muli sa Barangay Pinugay. Papunta na sa pinakahuling ahon ng araw na ito, ang Boso-Boso. At ito na, sa wakas, ang pang-11 at huling ahon ng Odax Antipolo. Sa kilometer 199, magsisimula ang Strava segment na Climb to Boso-Boso Highland Resort. 2.29 kilometers ang haba,
114 meters ang elevation gain at 5% ang average gradient. Dito nyo na pwedeng pigain ang lahat ng natitirang lakas dahil sa tuktok nito ang finish line. Pero, bago ka tumawid, tandaan, dapat nadaanan na natin ang pangalawang secret checkpoint. Kasi kung hindi natin nakuha ang pangalawang wristband, hindi tayo mabibilang na finisher ng Audax Antipolo. Pero kung nakuha natin yon, ayos, congrats sa atin, finishers tayo ng Audax Antipolo. Kung nalula kayo sa dami ng ahon na nakita natin kanina, ito ang isang summary na pwede yung screenshot at dalhin sa ride para matandaan at maabangan yung mga ahon na malulupit. Para masagot yung tanong ko kanina na kung anong gearing o chainring at cog combination gagamitin para sa ruta na ito, ang gagamitin kong chainring 43 to 30 at ang cog set ko naman 11 to 34. Kayo naman, sasali rin ba kayo sa Audax? Kung sakaling oo, anong gearing gagamitin nyo? Comment nyo lang sa baba at kita-kita sa Audax. Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang.